Jetsu. Tangina, yeah. Pare-parehas namin ng mic, oh. Katas yan. Katas ng... Umaandar na tong ano. Hindi, nag-solicit kami. Nakaraan. Bye-bye. Anong tawag mo doon ginawa niya? Huh? Nag-pledge? Pledge, nag-pledge. Tangina ako? Hindi Hindi to katas, wala pa. Ni-skip ads nyo. Chailan pa lang bis namin, 5K pa lang eh. Yeah. Nag-pledge si Joshon Point kasi parang nababad trip siya. Nung pinapanood niya, tangina nakakasar yung podcast natin pre kasi ba't ganun iba yung mic ni Ato? So magkano ba yung ganyan ang mic to? Sabi ko mga 22K yan. Tangina 22K lang, di mo sinabi agad. Tangina para ang pinapahirapan na mga si Joshon Point. Sabi niya, oh ito, tangina bili mo yan. Bumili ka dalawa, so may extra kaming isa. Pag napababa niyo si Moose. Hindi, may extra tayong isa eh. Diba? Shoutout mo yung pinin mo na nag-comment. Hindi ko pinin yun. Hindi, may nagko-comment kasi lagi. Ay, sino nag-pin nun? Gago ka. Andiyan pa rin si Ato, wala pa rin si Moose. Hindi, may extra na kaming mic. Dalawa yung pinabili ni Josh on point na ganito. Ayan, oh. Komika, tangina, baka naman. Yeah. Kauna-unahang male podcast, tas number 1 pa. Tapos kami lang yung gumawa nito. Di ba pag podcast, usually may mga wire, tas yung gamit nila, ano yung Shure. O kaya, ano ba yung mga mic? Rode. Tangina, kauna-una ang podcast na gumamit ng Komika. Para, ayun, Komika, baka naman. Parang di rin nagkakalayo ng price ng Shure yan eh. Parang malapit na rin. Pero ang kinaganda dito, para ito, wireless. Ayun nga. Wala tayo ng mga kable-kable dito. Walang chance na mag-static or ma-fucked up kasi nahawakan mo yung wire. Wala. Wireless Parang pick-up copy, dadamputin mo na lang. Talaga! Pick-up copy yung nga ba lang. Sarap ng pick-up. Maraming salamat sa pick-up copy. Bayad to. Binayaran namin to. Ito si Isa daw naman bumili nito. Shoutout kay Isa daw. Di naman nagkakape yan, pero tamang nakatabi kape mo, siya eh. ngayon. Tamang kape siya ngayon. Tamang kape siya. Nakasapo pa ako. Hindi, tamang kape siya eh, kasi nakikita niya ano eh. Mahilig sa kape yung mga babae ah. So tamang kape siya. At welcome back sa numero 1 podcast and soon sa Southeast Asia. Yes. Gago, mali. Ano ba? Welcome sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia, soon sa buong mundo. Ayun, yung okay. pala. Ayan. Ang Anti-Support Social Club. Binabagalan ko na, no? Kasi, tongue twister, bro. So, kumusta ang ano pare? Kumusta ang weekend din nyo, bro? Ano naman sa'yo? Ha? Kamusta ka pa? Nakita ko to, pre. Papol, nakamatcha. Nakamacho to. Nag-send siya ng picture doon sa GC. Tangina, sabi ko, ano to performative fail final boss to. Tangina kasi niyan, parang bonbon sila may naiimbentong tangina terminolohiya na mga ulul eh. Pero ang cute ng pag dun sa profile pic mo, nakakap. Gag. Si Buboy yun, tangina. Anak namin yun, si Buboy. Cute, Pag yun. pare. Tsaka hindi yun yung basta-bastang pag na netoy, pre. Putang ina, ano yun? Yung dugo nun, pre. Dugong bughaw yun, pre. Talaga. Marte ba? Hindi, mamahalin yun, pre. Mahal yung mga ganong aso eh, di ba? Pero mas mahal si Buboy. Pre, kasi parang ano siya eh, parang... May royal blood yung ganon? Oo, ano siya. Okay. Kaya nga dahil nagchat-chat, stud na natin yan. Pag sined, tangina neto yung sa'yo eh, hindi pwede. Hindi ko papabengbang. Tsaka bilang tatay, ayokong bumengbang si Buboy ng out of stud lang pagkakitaan. Gusto ko yung bebengbangin yung taong mahal niya, yung asong mahal niya. Paano mo malalaman yun, tanga? Paano mo malalaman yun? Puta Ayokong ganun, stud na natin yan, boss. Kasi mahal yung tuta nun si Buboy. Oh. Pag nagkatuta siya marami, mahal yung tuta nun. Parang pinakamura siguro yung tuta niya based dun sa dugo niya. Parang mga 60K, ganun. Ganun ka mahal? Oo, pre. Mahal Siya, maganda yung dugo ni Buboy, yung aso ko na pag. Pero napatry mo ng... Pabengbangin? Pabengbangin. Hindi pa eh. Natry mo na para makita natin. Tama. Diba? Kanina, yung nag-deliver ng pick-up copy na Grab, pare. Pinapatanong nga pala, kala ko ano daw aso pangalan mo? Kala ko nag-deliver ng kape aso. Ato, Class S Supremo ng mga lehitimong Class S na pangit. Ano ba tawag dito? Nagalit na sa'yo. Nagalit ka na sa akin noong mga nakarang araw kasi lumabas na ako Intro niya nakalimutan. Lumabas na ako sa feed mo, na bad trip ka na sa sinasabi ko, pero nag-comment ka ng 2 dangkal imbis na mag-scroll up, kita mo gano'n ka katanga. Baba! Joshon Point mga pare sa lahat ng social media. Sa lahat ng Facebook, social media, TikTok, pati Pinayflix, social media yun eh. Sige, gagawa tayo ng account dyan soon. So, Yan! abangan nyo yun. No? So, tropa tayo ng lahat. Pwede rin tayong kalaban ng lahat. Depende sa inyo. Puto, palaban tong kaibigan ko. Palaban. Sibak-sibakin kayo niyan. Sabi niya nga dun sa comment first debate, second boxing daw silang dalawa nung
ng influencer sa TikTok. So, isa daw, general ng Soy Army. Mga magsasaka, nasa puso ko. Meron pre, sweetener. Meron. Meron niya. Galing ng pick up coffee talaga. At So pare, napanood ko yung natawa ako doon sa gawa niyang video sa Facebook. Ay, sa Nagre-rage minifan. bait na naman to dahil sa minifan. Sabi niya, kalalae mong tao, nagmi-minifan ka. Ito, gawin mo to. Gawin mo to. Tawa ako doon, pre. Ang dami na naman. Doon ko napagtanto nung base sa comment. Sabi ko, putang ina. Patangan na talaga ng patanga. Ultimo mga lalaki. Mga lalaki nag-comment pre. Ang haba. Tapos naglalabas sila ng sama na loob. Tangin ng tunay na lalaki pre. Matatawa dun sa ginawa ko pre. Tapos scroll up na siya. O kaya magtatag siya ng mga tropa niya na nakaminipan. Talagang trippings lang. Diba? Ululan lang. Pero tangin mo, nag-explain eh. Mga lalaki nag-explain. Tangina mo, konti na lang. Tutubuhan ng kipay. Maniwala ka sa akin. Alam mo pare, yung kapatid ko ata yung nagsabi nun yung kapatid kong babae. Kasi napapanood. Di ko alam kung kapatid ko o yung barkada ko na napapanood ka nila pare. Meron something sa mukha mo, tol, na napipikon yung tao. Hindi, ito, legit to, tol. Legit. Kaya pati nanay ko nababatip sa mga, lumas ka sa harap ko! Ano ba yung compliment ba yan, bro? Backhand Ito nga din yun. para dun sa sa explanation niya. Kasi nga, kung intindi mo yung logic niya to, putang ina, funny as hell talaga yung ano niya. Pero there's something sa mukha niya to. Napipikon yung tao, pre. Nayaya mo, timbis nakakatawa. Nagigets ko, meron siyang talagang dinidiid ka sa isa. Oo. Magaling siya mag-ganun. Oo. Magaling kasi ito mag-rage bait. Effortless. Kaya kung nabibait ka sa rage bait niya to, ay puta, medyo mababa ang mo, Brad. Mahina-hina ka. Oo. Kumbaga parang punchable yung mukha niya to sa iba. Pare, Imbes na, hindi para sa akin lang bilang lalaki. Kunyari, nag-content ako. Kunyari, yun nga, sa minifan. Sabi, tanga na, kalalaking tao mo, naka-minifan kami, Jisoo Life ka, para kang may vibrator sa mukha. Tanga ko na-offend ka dun, pre, tapos lalaki ka. Tingin ko siguro, check mo sarili mo kung lalaki ka ba talaga. Check mo, pre. Check mo yung dito niya. Oo, tangin na, baka nawala na yung edits mo dyan, bayag mo. Tangin na, pre, nag-explain ka dun sa comment section ko, ganun ang haba. Kaya nag-explain siya, ikaw kaya mag-aral sa ganito, ikaw magsuot ng gantong uniform. Tsaka pare, hindi niyo pa pakilala si Ato. Tangin na, understood, nainitan Legendary din na kami. natin. Nainitan din kami. Ito nga, di ba, nababatrip nga sa kanya, pre, yung air ko nang hina. Yo, tangin na, yung arte mo naman. Mga ganun, di ba? Tangin na, ano lang yun, joke lang. Putang ina. Understood naman yun. Kalalaki mong tao, iyakin ka sa internet. Maraming ang pikon. Kaya nga yung isang celebrity pare na kilala, nag-joke din siya, tol. Okay. Ng yung jet ski holiday. Ayun, isa pa yun. Jetsual. Lalaki din nag-start yun. Siguro dahil masyado siyang iyakin sa internet yun. Naging bading na talaga siya. Bading yun eh. Bakla yan eh. No? So ito yung pinuno ng mga bakla, tol. No? O siya yung pinaka-top tier. So nag-joke siya, tol. After ng joke niya, ang laki ng backlash talaga. Backlash na nga siya. May backlash pa. Wordplay! Pare, tangina, oo. Wordplay. Gusto yung holorime? So, Estilo ng inyong idol, ginawa ko, bading gamit. No? Binabaliktad ko, di ba? So, yun nga nangyari doon, pare. 1 million follower yata yung... Nang isang araw, no? Putang ina, grabe yun. Ang alam ko pare, nagkaka-celebrate niya lang din ng 20M na followers. Oh, di balik Tas 19. After niyang... Ayun yung niyang kaya siya gawin- may show na ganun. Oo. Nagse-celebrate siya ng ika 20 million follower. Kaya ano bang take nyo doon sa joke niya na yun? Ako, hindi ako masyado na parang okay, joke. Sige. Yeah. Kayo ba? Ako kasi, para sa akin, pag manggagaling nga sa komedyante, Yeah. okay lang. Di ba? Parang understood naman dapat eh. Kasi... Nasa comedy show siya. naka- Saka pag tinignan mo yung itsura niya doon, pre, hindi mo siya seseryosohin. Mukha siyang eng-eng talaga. Kasi nga nagpapatawa siya, komedyante siya. Comedy show yun. Ano seseryosohin mo yung sinabi niya? Yun na nga eh. Ito yung pinaka-opinion ko dito doon sa mismong artist na yun, no? Si Vice ganda yun. Okay lang i-drop pagdating name. sa magko-comedy siya, pare, walang problema eh. Yeah. Walang problema pagka nag-comedy siya, komedyante siya, yan ang trabaho niya. No? Pero yun nga, ang pinaka-ayoko lang dun sa kanya kasi is yung mga tips niya or mga advices niya pagdating yung sa show. May show kasi siya, di ba? Sa Showtime na mag-a-advise siya about sa mga nung bagay. Doon ko siya hindi natitripan because legitimate comedian siya but I don't see him na legitimate advisor. So, again, pagdating doon sa comedy, wala akong nakitang issue doon sa siguro talagang
again, sa panahon kasi ngayon, sobrang, nasa generation na tayo na sobrang soft na rin talaga. Iyakan lahat ng Kailangan na puta. talagang i-consider yun ng mga komedyante. But, kaya nga, hindi lang dito problema yan, pre. Hindi lang dito problema sa Pinas yan. Pati sa Western country din na ingat na rin yung mga comedian na magbitaw ng joke kasi alam nila na Especially politics. lalo na politics, no? Ay, politics yun kasi tinira niya yung former president Kaya nga eh. And siguro ang boundary lang nito, tama yung sinabi ni Ato no, na nasa show siya. So magpapatawa yan. Anything na bibitawan niya. Comedy show. Comedy show. show. Don't take it as seriously. But that's our former president, pare. Yeah, Kumbaga parang yun yung mabigat doon eh. Parang former president yan. Former president na parang may nagawa na parang ramdam mo talaga yung nagawa. May mga visual At nangangayayat na ngayon sa kulungan yung tao. Parang siguro paano ba natin himayin yun, no? Kung ganun yung usapin, pare. As humane, no? Hindi na siya masyadong no? Pero kasi, kahit joke yun, oo, magigets mo na nandun yung intention na batikusin talaga yun, maka-impluensya na batikusin natin yun, idis natin yun, tarantaduhin natin yun, kasi nga, andun siya sa kabilang side Pero dahil, na lang parang itimbangin natin maigi, bading na komedyante na nasa comedy show, nagbitaw ng ganto ganyan. Oo, na legit na hate niya yon yung former president. Pero bilang mga tao, I suggest wag tayong matrigger doon sa sinabi nung gay ni Vice Ganda. Kasi nga joke yon. Pero bilang nakikisimpatya doon sa former president, hindi natin masabi kasi kung saan siya nanggagaling, saan ba siya nanggagaling? Pwedeng baka may kamag-anak na natokhang yun or kung ano man. Kasi Or talagang joke lang as in. pwede. Yun nga, hindi natin alam kasi talaga. Ito ang nakikita ko rin dyan, no? Anggulo lang din na napapansin ko. Kasi, pag komedyante ka kasi, Brad, automatically, ang mga tao tatanggapin yung joke mo kung parehong side or wala kang pinipiling side Oh. Diba? Pag Neutral ka. pag kilala natin siya na tinira niya rin yung kabila, parang, hindi, ganyan yan talaga kasi tinitira naman niya lahat Di ba? Pero pag kilala ka kasi na meron ka talagang side at alam na alam, obvious na meron kang komento doon sa tinira mo, tapos ipinasok mo siya sa comedy mo, i-take ngayon yun ng tao na puta nang-a-attack mo. Oo. Di ba pare? Oo. May Diba? punto. Yun ang Gets kita, nakikita ko. Josh! Gets kita, Josh! Gag. Gets kita, Diyos Hindi. Yun yung nakikita ko, pare. Yun yung nakikita ko na problema doon. For example, no, pinitik-pitik kita sa isang parte. Di ba? Pinitik-pitik kita sa isang parte, ganyan-ganyan, pak. Hindi pa masakit, parang wala lang light Di ba? Pero pagka sinuntok na kita dito or laging sinuntok na kita dito, masakit na. Mararamdaman mo na yun. Parang tao na lagi mong pinapansin. Di ba? Pinapansin mo pa joke-joke. Pero pag pinagalitan mo na yung tao mong lagi mong pinapansin, parang, bakit ako lagi? Bakit ako lagi? So, yun na yung naging interpretasyon ng tao. Nakuha na siya na parang, bakit laging siyang tinitira ninyo? Hindi na siya joke. Parang hindi na siya magiging joke. Again, nagigets ko na komedyante siya. Pero, ang sinasabi ko dito, yung side ng mga na-offend. Ka, bakit parang yun lagi ang tinitira ninyo? Di ba? Bakit never ko narinig sa na nag-joke ka dun sa mama ninyo? Di ba? Nagbitaw ba siya ng joke Sa about it mama. ever since? Mama mo yun, Josh Hindi, yun ang ha? Mama mo yun, Josh Sino yun? Si Mama... Hindi yun, hindi ko Ay, mama di- yun. Wala akong mama, papa sa politiko. Doon sa ibang bansa yung mama ko. So, going back. di ba? Di ba, pre? May mga komento sa kanya na tangina bayad ka. Yun na nga Yun yung punto nga ni Josh na ang ganda ng pagkakahimay niya sinabi niya na parang yun yung magandang meron ka kasing pang sa kanila or yun yung reason ko bakit nagagalit yung tao sa inyo. Kasi never nilang narinig na nag-joke ka doon sa mama ninyo. So yun na, doon na papasok na bias. Okay, sige, joke, komedyante ka ba? Tinira mo ba both side? Hindi. Diba? Siguro tama talaga na kung neutral lang siya, hindi ganito yung take ng tao, 'di ba? Hindi. Kung Hindi, neutral bro. siya. Naniniwala akong ganun, bro. That's a good point. Naniniwala akong ganun. So ito, somehow, it's kinda political attack. At the same time, hindi natin masabi kung ano nga bang agenda nito. Share ko mabilis. Ako bilang panatiko ng
stand-up comedy, ng comedy. Maganda Yan. yung perspective mo Rage dyan. bait na naman to guys. Abangan. Majority sa mga comedian sa Pilipinas, kakamping talaga or dilawan or pinklawan, kung ano man yung naging tawag na ngayon. Bakit? Karamihan sa kanila. Kasi matatalino yung comedian, pre. So, bobo pag DDS? Hindi. Pag sinabi mo matalino, saan graduate yung mga yan? Doon sa mga school na nagpo-produce ng mga aktivista, ng mga rallies. Legit, pre, ako bilang fan ng comedy, Sino ang ganun ko siya mababaril? na-observe. Pero may mga comedian, pre, na magigets mong hindi sila neutral pero mas tinitimbang nila. Tinitimbang nila kung ano yung dapat. Cool pals, pre. Shout out. Cool pals, pre, ganun sila. Kahit kakamping sila or pinklawan sila, hindi sila nang a-attack. Parang tinitimbang talaga nila yung sitwasyon. Kaya sabi ko, matatalino talaga mga komedyante. Pero majority talaga ng komedyante, kakamping, pinklawan, tapos dahil platform nila yun, event nila yun, kung ano man, skills nila yun, video nila yun. So malaya silang gawin. Choice nila lahat. Parang yung mga nagrarally, di ba? Kaya nga inaalaw ng gobyerno kasi tanga karapatan nyo yan buhay nyo yan malaya kayong gawin yan. Naka-attend ako, first time kong maka-attend ng yung live na stand-up comedy. Lahat ng komedyante, pre, maliban sa Cool Pals, pero ang daming komedyante nun kung may 20, may 20. Tawa ako ng tawa, pero laging meron silang pasaring. Dun sa ayaw nila. Okay. Which is yung DDS, yung ayaw nila doon kay BBM. May pasaring at may pasaring, pre. Na wala tayong magagawa doon kasi nga, putang ina sila yun eh. Di ba set nila yun? Piece nila yun. Kung anong ilalagay nila doon sa sinulat nila, sila yun. Karamihan sa komedyante, ako sa obserbasyon ko, andun sa kanila yung dugong aktivista Makabayan, kasi yan yung mga loud, di ba? Para sa ba, ganda. Tamo, naipapasok nga nila sa set nila parang sila yan. Yung boldness nila na magpahayag na, ayaw ko dyan. Ginagamit nila, ultimo dun sa pagpapatawa. Okay, pero ang ayoko lang, kumbaga ako kasi yung tipo ng tao na never laugh at someone's else misery. Kumbaga, kung may nagawa nga mong bullshit yung isang tao, halimbawa, ako, disclaimer, wala akong, hindi rin ako DDS, di ako pinklawan, hindi rin ako BBM. I remain neutral as of the moment. Pero, yun nga, wag mong tatawanan kasi or making joke doon sa pagiging miserable ng isang tao para sa akin. Kasi, tulad niyan, sobrang payatot niya na tol. Kung nakita niyo yung itsura niya ngayon. Update. Sobrang butot balat na. To the point na nahihirapan naman talaga. Kahit sabihin natin kung may nagawa siyang mali sa inyo o sakaling hindi maganda yung pagpapatakbo niya para sa mata ninyo, but still, nahihirapan yung tao para i-joke mo yung paghihirap ng isang tao. That's pure diabolical, pare. Yeah. Sobrang evil nun, tol. Oo na, nandun na nga yung parusa Ayaw mo na doon. Yeah. Pero para tawa, nakulong ka, ganyan-ganyan. Parang yun yung off, pare. I-stitch siya nung i-stitch siya nung mga well-educated na pinklawan sa TikTok. Ang sasabihin nila sa'yo, bakit, okay sige, i-consider natin yung kalagayan ng biktima. Parang ganun. Paano yung mga naabuso, yung mga naghahasa? Yung mga naghahasa, isipin din natin yung kalagayan nila. Ganun sasabihin nila. Di ba? Tapos hindi mo malaman kasi ang gulo. Kasi sila din mismo yung unang pinaglalaban nila yung human rights. Di ba? Kaya, tangin ang labo Hindi, ako parang nakikita ko, pinaglalaban nyo ba talaga yung karapatang pantao? Nakikisimpatya ba talaga kayo in every situation ng bawat tao regardless kung anong katayuan nila? Pero, Dapat. Pero parang hindi. Kasi nga, dahil ayaw nyo doon sa former president, kung i-diss nyo, sagad. Wala. Totoo yan. Ang ganda ng sinabi mo na yun, Hindi kami bayad wala ho kaming pick up baka copy sabihin, rin. hindi kami bayad. Nagkukwentuhan lang kami dito. Tatlong na nagkukwentuhan. Bibigyan ng opinion. Yun lang naman sa akin, tol. Hindi naman sa kinakampihan ko yung yung nakulong na former president. Hindi sa kinakampihan ko. Ayoko lang na parang nakakitang pinagtatawanan ng mga tao yung someone else misery, di ba? Yung paghihirap ng isang tao. Para hindi yun magandang i-joke o nakakatawa. So, yun lang naman. Kasi Kaya ako point of view ko lang yun na ibinigay ko sa mga na-offend. Parang tingin ko ganun nila tignan. Tingin ko lang. may mga nakikita rin akong comment na ganyan pre na na yung tao nandun na nga naghihirap na nga dun sa pero
naisipan mo pang ipasok sa joke mo. Kumbaga, knowing na yung condition na yun, isinulat mo pa siya. Alam mo ba yun? Yung parang, yun nga, naisip mo pang ilagay yun, knowing na yung circumstances na nga. Pero, yung gusto kong i-tackle din yung sinabi ni Ato na most of the comedians nga merong stance sa politics, di ba? So, pero since komedyante ka, di ba? Nag-komedyante ka. Gusto ko marinig yung opinion mo rito, pare. Komedyante ka. And hindi mo mapigilan na ilahad yung stance mo politically sa jokes mo. Hindi ba dapat alam mo rin yung backlash na mangyayari doon sa joke na bibitawan mo, knowing na ang Pilipinas 50-50 naman yan, merong kabila, meron din ganito, merong kabila, may lefties, merong right. So, 'di ba bilang nagsusulat ka, may responsibilidad ka, or hindi naman siguro responsibilidad kasi hindi mo naman kailangan sundin. Pero alam mo dapat na merong ganitong klase ng backlash, na meron ding kabila. Puta, may pakibayan na backlash. kasi, totoo, legit tol. Oo. Naapektuhan ka ba nun? Or may second thought ka ba pagka ito magba-backlash? May ganun ka rin ba minsan pagdating sa political views? Actually, wala eh. Wala tol. Hindi lang Fearless to eh. So, Hindi lang sa political views, pre. Basta ginawa ko. Buo, parang batid ko sa sarili ko na pag ginawa ko to, may chance na ganito, tanggapan. Pero ako sa sa obserbasyon ko ngayon, yung kay Vice Ganda ba yun, parang nawalan siya ng 1 million followers, nababash siya ganito ganyan. Wala naman siyang ginagawa na parang mag-explain, mag-sorry, or kung talagang tinitindigan niya yung ginawa niya. Ganun siya simulat sa pool, pre. Kahit para yung sa akin- pagkakamali niya dati. Kaya para sa akin masabi ko, nire-respeto ko siya as hustler. Hustler siya, pre. Kasi yung ultimo yung dun sa Showtime, parang pating ko parang clip farming yun ginagawa niya. O komedyante ka, lakas mo mang okay, bigla kang magbibigay ng mga life advice, 'di ba? Advice ganito ganyan na parang wala ka naman sa katayuan, komedyante ka, ganito ganyan. Tapos yung sobrang siya, 'di ba? Contradicting sa siya, 'di ba? May sobra. binigay siyang advice dun sa Sugal. tungkol sa sugal at droga na nakakasira ng buhay, biglang nagpo-promote siya. Pero tas sinabi niya dun sa press con wag na tayo magloka, magpakatotoo tayo. Maganda bigayan dito eh. Diba? So sinabi niya, aminado siya na bayad siya. Ngayon, hindi natin masasabi. Siyempre, wala tayo sa katayuan na magsabi na yung joke niya na ba yun, na dun na isiningit niya pa yung pandidis niya dun sa former president, bayad din ba yun para ipasok niya sa ganun? Hindi natin masabi. Ako, tinitignan ko siya, hustler na nagsusurvive. Kasi never siya nag-explain, pre. Sa lahat ng mga pambabati ko sa kanya, lahat. 'Di ba? May siyang pre. Last year, lagi siyang may issue, pero parang never ko siya nakita nag-explain. Laging tindig lang siya, pre. Oo, Then tinitindigan meron din niya. siyang issue dati na normal na tao lang kasi yun eh. Nag-explain siya. Pero hindi siya nag-sorry. Kumbaga yung explain niya, tindig pa rin na parang ito Yung sa pangit, yung issue sa pangit, yung may Yung inanong mo dati. yung may inoptic siya na pangit, yung kumbaga doon sa set na yon, biro-biroan, pinag-compare na ng tao, hindi ako yung nag-compare. Binidyo ko lang ng ayos. Yung paggwapo yung yung contestant, tas may babae na nilalandi, kilig na kilig siya, pati mga co-host niya. Tas nung yung pangit na, bigla siyang seryoso, you don't do that. You don't do that. Parang bawal yan, hindi pwedeng ganito ganyan, hindi pwedeng nang walang consent ganito ganyan. Parang double standards agad. Parang ang naapektuhan pa nga dun yung babae. Kasi parang nakita ko dun sa TikTok, diba? Yeah. Tama, hindi siya doon. Kumbaga, nag-explain siya sa tao pero hindi siya humingi ng apology dun sa pangit na lalaki. Kumbaga, tinindig niya na, hindi talaga namin ito tolerate yung ganun. Kasi parang, nagko-cross ka ng line eh. Parang, hindi mo lang tinanong yung babae kung okay lang ba sa kanya. Pero pag gwapo yung contestant, kilig na kilig sila, ganito ganyan. No? Minsan sila pa nagsusulsul eh. Gano'n naman sa sa tingin ko gano'n ang pinaka-effective way sa laro sa social media or celebrity ka. Kung meron kang naging desisyon, just own it eh. No? Wag ka na pagka nag-sorry ka kasi, the more na nag-sorry ka, lalo ka lang hahabulin ng mga pinag-sorryan mo, lalong manghihingi pa ng much more na apology, parang gano'n. So, again, kudos dun sa ganung galawan, no? Pero ayoko lang talaga nung obvious na double standards na minsan na ginagawa niya. Siya wala na siya pre. Kumbaga si Vice. Para sa akin
habang nagkakaisip ako tumatanda, kasi high school ako, pinapanood ko na yun. Lap trip naman kasi talaga. Lap trip naman kasi talaga. Nakakatawa talagang hagik-gigan. Dati parang ang hirap pa nga mamili kung Sugod Bahay o Showtime Kasi pares nakakatawa Pero parang Showtime pa rin ng Showtime pinapanood. Kasi lap trip combo sila ni Vong. Nakakatawa talaga. Pero parang habang nagkakaisip at tumatanda ako, nakikita ko si Vice as gano'n na nagsusurvive na nagke-create ng something para sa kanya. Parang di ko siya nakita na as makataong na ginagawa ko to para sa inyo. Parang nakita ko siya as humahasel para sa kanya, sa pamilya niya, ganito. Legit. Di ba? Na para seryosohin pa yung mga sinasabi niya. Ako di ko na nakikita ang ganun Mas nabother ako sa mga yung sinesend sa akin yung issue na ganyan. Tas lalaki, boss, ganito ganyan. Tapos ang haba na sinasabi, boss, ganito ganyan. Affected. Bilang lalaki, doon ako na-bother bilang lalaki. Halatang tinagusan ka nung issue niya ni Vice. Kasi sinend mo sa akin, o kaya sa inyo sinend, tas may explanation, boss, kasi ganito yung ginawa niya. Bilang lalaki, tinagusan ka. Na tayo, kung mag-content man tayo ng ganun, kasi it converts, di ba? Engagement, pwedeng ma-monetize, views. Kasi as content creator tayo. Yun yung ginagawa talaga natin. Pero yung mga lalaki dyan na tamang Facebook, tas makikita namin na ganun kayo ka-affected. Ako para sa akin personal, mas doon ako na-bother, pre. Kalalaki mong tao, masyado kang iyakin sa social media. Ikaw, nakikita kita, nagngangal-ngal ka rin naka-video yung sa akin. Ginagawa ko yung purpose ko na mag-create ng video. Yeah, may method. Tas ikaw, magko-comment ka dyan. Maglalabas ka ng opinion mo, kaya share mo, tas opinion, wala mo may paki dun. Bilang Correct. lalaki, nakaka-bother yun. Di ba? Para sa akin. And madagdag ko lang dun, medyo nabubullshitan din ako sa part na, kasi bakit dun pa kinulong? Kung gusto nyo ni kulong, dapat dito na lang sa atin Kasi nga dito parang di naman siya naasunto dito Ang umasunto sa kanya, alam ko parang international wala namang kwenta yun Alin? Yung ICC na yun, pare. Wala namang kwenta, wala namang bilang. Hindi nga nire-respeto nila Putin yun Walang bitaw, Sa US, di rin siya, hindi siya recognizable. Parang sila lang yung nag-declare sa sarili nila, okay, tayo, and then tayo, international tayo, Tayo pupulis sa buong mundo. Putya, paano nila gagampanan yun? Tsaka pre, siya, kung babasahin nyo yung function ng ICC ba yun? Nag-function siya sa isang gobyerno or lugar na walang gobyerno. So the fact na pinapasok yun dito, malaking tae yun, parang kang iniputan sa ulo. Kumbaga parang nag-cheat sa yung or may anak na iba sa iba yung asawa mo. Parang ganun. Kasi ibig sabihin hindi tayo nagpa-function as government pag pumasok yung ICC. Parang mga ilan pa sila. Exactly my point, pare. Kung asuntuin, dito asuntuin. Kaya nga Total, may mga pinapasahod tayo dyan na mga senador talaga na sila yung dapat lumitis kung talagang gustong asuntuhin ng Filipino people si Duterte. Hindi, kahit hindi na dun sa mga senador na sila ang lumitis, tol. Kahit yung mga judge na lang talaga. Dahil parang mas nila yun mas job nila yun compare sa Doon senador. sila binabayaran Correct. Bakit naman. Mas profession nila yon, mas praktisado sila doon, mas tapos ng law, hindi naman sa pambabastos sa mga senador natin, pero kasi mas mataas talaga yung ng mga judge na hindi nabibigyan pansin, pare. Paano maging judge, pare? Paano? Ang dami mong dadaanan. Doon pa lang ilang years na aral yun. Kaya nga, doon pa lang sa pag-graduate mo ng law, ang dami mo ng senador na mapapanis. Na yung iba, nag-exam lang, graduate na, pwede na tumakbo. Yung judge, nag-law pa yan, ang tagal nag-fiscal niyan, dinaanan niya yung ladder sa lahat sa munisipyo, pare, bago siya naging judge. Kaya most of the time, puro matatanda yun kasi putan, daming pinagdaanan. Inugat na. Ang dami ng dinaanan. So, para sa akin, mas okay na yun na lang yung maglitis, di ba? Parang ICC. Tama yung sinabi ni Diyos, the fact na pinapasok mo yan dito, parang ibig sabihin, ang hina ng bansa natin Parang Ganun yun, Brad. Parang naging message pa sa buong mundo niya na putya Bobo tayo. Wala tayong gobyerno. Wala tayong gobyerno, kailangan pa natin ng may mag-govern sa atin sa labas. Na hindi naman natin alam yung ICC na yan kung hindi nila binalita Sino bang, who the fuck ang may pake sa ICC na yan sa labas? Kayo ba, alam nyo ba yan nung binalita yan ni Marcos? Wala. Hindi. Most of Filipinos